Okay. I think this will be our last topic of our series about the words among the Timpala. Kung saan ay nakasaan sa Revelation chapter 2 and chapter 3. So sana po, over this few Sundays that we have been discussing the words, unti-unti po sana, yung mga talata na paulit I don't care, kahit pastor, binanggit na naman yan, I don't care. So about two repetitions, okay, unti-unti po natin yung sa ating Espiritu. The words, Timpala, ang mga bata po yan, gusto yun nakakita tayo din. Lalo po, mayroon ng parents, so and so forth. Ganun rin po ang ating Panginoon Diyos, nating Ama. He knows how to reward. Amen? Kaya, let us read Revelation 22, verse 12, it says like this, "And behold, I come quickly, my reward is with me, and to give every man according as his word shall be." Narito, ako'y madaling pumaparito. Parang nakikita ko lagi sinasabi na handa-handa at sabi ko, Panginoon, sabi pa kaya sa atin, okay, na siya po ay dumating. He is waiting. Alam niyo po ba nakikita ko, Panginoon, na ako sa kanyang kamay ng Diyos at nag-iintay siya sa kanyang kamay na itaas ang kanyang kamay. Okay, alam ng Diyos, gigil na, no? About na salita. In the heart of Jesus, sabi niya, narito ako, sabi niya. Narito ako'y madaling pumaparito. Parang iniintay niya kami ng Panginoon, okay. Nag-iintay niya at bigyan ng signal ng Father na you can come. And the last one will sound. Okay? Nakikita ko pa yun sa talata ito na sinasabi niya, ako'y madaling pumaparito. Alam po ninyo, bago yung physical sa pagdating ng ating Panginoon, it will come into your life. In small deed, the day of the Lord, in your life. Okay? Dumating po siya. Bago siya magpahayag sa buksang ilutan, ipapahayag din muna ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Kaya sabi na rin ko, madaling pumaparito at ang ating gatimpala ay nasa akin upang bigyan ang kagantihan. Ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, there are some who have no word but are saved by fire. Yun po ang napakasakla. Meron na ating Panginoon na nag-aaral sa nagulupan ni Kristo at the judgment seat of Christ. Some will receive the word and some will not. Sila po'y nalikas lang sa pamagitan ng apoy. There are those who will hear, "Well done, good and faithful servant." Yan po saan madaling na bawat sa atin. There are others of the Lord's servants who will hear, "Depart from me, you wicked and lazy slave." Marami po mga Pentecostal ng mga pastor, charismatic, nagpagaling kami! Pero sabi na natin, Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi ka masama at pahal na alipin. You wasted my goods sa mga usahin na nagdalain ko lahat ng madinig. Okay, sulitin na natin, Panginoon, sa mga panahon darating. One day, you and I will stand before the seat of Christ, judgment seat of Christ. We will be rewarded according to what we have done in our bodies. Okay? Saan ayos ginawa sa iyong katawan nito? Saan mo dinala katawan nito? Lahat ng ginawa mo sa katawan nito? You will be rewarded accordingly. According to the good and evil, we have practiced. Okay? Now, do you believe that Jesus is coming soon? And leave that more in my heart. His rewards with him to give to every person the wages he has earned. Now, lagi tinatawag sa inyo, what is your choice? Kanina po yung sinasabi ni Joan, we choose to be here. We choose. It needs to imply what? Your determination. It involves your will. Alam po ninyo, huwag nyo ayan ang emotion nyo, magbitin sa inyo. It must, but your will must be involved. If you choose, meaning whatever you're going through, whatever you feel, sad, okay, minor man, or major man, masaya man, hindi. Tandaan niyo, if you choose to be here, then that will be off. Okay? Lalo na po kapag in following the Lord Jesus Christ. So what is your choice? 30-fold, 60-fold, o 100-fold? Yun po ang ilalagay po ng Panginoon sa atin. So the Jesus address you on that day. Ito ba ang sasabihin ng Panginoon, He will address you as a friend,
a faithful servant, or you will be met with a frown, an expression of disappointment, or even anger in that day. Alam mo ninyo, yun po mangyayari. Akala natin, on the other side of the coin, akala natin si Jesus lagi, okay, his shepherd siya, lagi his man, no. Of course, that's a part of them. But on the other side of the coin, Jesus, okay, he would say, he was disappointed, a frown, or even anger in that day. Is your candle right now, no, leading you toward grace and blessing? Yan natin yung ngayon ay yung mga asa, yung mga gabi. Ito ba yung gusto sa inyo? O magdala sa inyo tungo na ikaw ay papurihan o at pagpapala, or it is bringing to rebuke and punishment. Alam ko inyo, sabi ng nakikita ngayon, the churches are not ready for Christ's return. Hindi po saan, ha? Sa akin nakikita ngayon, kahit mga workers, mga pastors, sa akin nakikita, hindi mo handa ang church sa buhay ko babalik na kayo. The world is not ready in Christ's return. Lalo na ang church of God. So, let us consider the words of the overcomers that were in the book of Revelation. Okay? Tignan natin, no? Though ilan lang po ito, gaya lang nasabi, we view them as present opportunities, okay, for growth in the resurrection life. Ako pinag-aaral natin ang mga nanipala ito, ito po ay oportunidad para tayo lumago, okay, sa resurrection life. Tandaan ninyo, yung buhay ay dinigin sa inyo, hindi po binigyan ng klase ng pagkulang. Yan po ay sinilan tayo mula sa Diyos. Binigyan po yan. Yan po ang buhay na bumuhay sa ating Panginoon ay nakakalooban natin. Kaya ang nag-aaral po natin, ang mga pagdipanan ito ay yung oportunidad na mag-iklay sa paglago sa buhay ngayon. At oportunidad na ating umagamamo ang buong pag-ibig-pag-isa natin sa mga sa pamagitan ng kanyang anak. So, kaya pag-usapan na po natin ang mga bagay na hindi pa natin napag-usapan. Revelation 3:5 says like this, ang tagumpay ay darating ng mga mabubuting buhay. These are the good words, no? Hindi ko kala pag-usapan natin yan. At hindi ko pa kawin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa kanilang buhay. So, one of the words is to not have one's name blotted out of the book of life. When people face the judgment seat of Christ, the book will be open. Though there are a few books that will be open, okay? Pero ang isa at pinakamatulakla na buksan ng Panginoon ay ang aklat ng buhay. Titignan ko na doon ang iyong pangalan. Hello? And namin yung pangalan, you will be accepted. Okay? Now, to be blotted out of the book of life, it means to be lost. Mapahamak. Mawala. It signifies the individual being cast into the lake of fire. And this is a careful sentence. Okay? Kapag ikaw ay tinawag ang pangalan, tinura ang pangalan sa katang buhay, ito po ay pagtapon natin. Ay, natin yun. Okay? Itatapon sa dagdagan, okay, ng lawan ng apoy. Ito po ay nakakatapon sa sentensya na matinig ng isang individual. Christ promised to the first saying that his name will not be blotted, okay, out of the book of life. The Catholic Christians had boldness in the day of judgment. Kaya palakas ng Lord, okay? Sa panahon ng paghahal ng Panginoon. Bakit? He knows that he never will be banished from the presence of his creator. That is our boldness and assurance. The fact that he is walking in the light of Christ's presence is guaranteed that he always will be with the Lord. You po. Kapag ikaw yung malaman sa posisyon ng Panginoon, if you're walking in the Spirit this day, okay, kaya namin nasabi, speaking tongues. Yan po kasi, kapag when you are in the spiritual mode na sabi, you are speaking that whatever you do, okay, in the Spirit, ang Spirit mo ang nananalig. Kaya, yun po'y napakalaga, and by doing that, you are partaking of the body and the blood of the Lord as well. You are being strengthened with them. So, ito pong garansya natin that we have boldness in the day of the Lord. But what of the other confident Christian
napakaraming overconfident. He has been told that as long as he has made the profession of Christ, has believed in God, is spiritually proud, self-centered, self-confident, he will tell God what to do, and God is required to do it. Ito po mga self-confident na mga nagsasabi na papahilig ng mga Kristiyano sila. He doesn't believe in working out his salvation with fear and trembling. He believes that he cannot be lost, and that he will suffer no serious inconvenience in the day of the Lord. Kaya overconfident. Kaya marami pong mga Kristiyano ngayon, ito po kanilang sinatatiwan. At nagano po sa stage, once you profess Christ, wala nang pakialam ang Panginoon sa iyong conduct ng mga asa. Very common po yan. At ito yung makalat ng sa libutan. These are the overconfident Christians. At this, I believe, are the lost prophets of today. Someday will become Christians. Ibigin nila na tayo kay Kristo, you are eternally secure. Kaya, nung po kami nasa Bible study, okay, lalo sa mga Baptist, mga fundamental, no? I don't believe of them, pero I studied in a Baptist seminary, mga fundamentalist at practice. Kaya, sabi ng mga pastor, paniwala rin, hindi rin kung hindi isa, okay, ang kalang paniwala sa Baptist. Kaya, isa lang na ginagawa ng ating kaaway, ito, para ilayo marami at mabuhay natin sa maligayang buhay, He will give them a overconfident spirit. Na i-profess Christ, na pasok sa aking puso, na ang mga karismatik naman, sinabi mo, confess it, and claim it, at utusan natin Panginoon, gagawin niya ang ating gusto. Yun naman ang average race. Alam niyo mo, sinasabi ito bilang isang pastor, but you will be exposed to this kind of teaching. Teaching will bring deception. If you have been deceived, then if you are living in deception in your life, okay, ang ating buhay ay puwan patuloy. I have seen Christians who have been lost, okay, pastors, Bible students, nagkaroon ng ganitong mga paniniwala who have been deceived, okay? So, ano nangyari? They have lost their way in the Lord. Ang iba po, they die in early grave. Maaga ang kamatayan. Nakamuha. Because they're living a life that is so gross. Hindi mo abot isipin na gagawin ng sa Bible students ang ganito mga bagay. So, ano sinasabi sa atin? Those believers who are living careless lives will be visited by fire in the Scripture. The Scriptures, which cannot be altered, state Christ will not erase the name of the victorious saints from the book of life. If you are a victorious saint, may kapitatabuhay, yung mga bagay, nagtatatagal ninyo, meron ikinalaga, ordained na mga bagay na inyong pagtatagumpayan, dapat pagtagumpayan na kailangan ng pwedeng ikinalaga ng Panginoon na inyong pagtagumpayan. Hello there. Kaya dito, hindi pwedeng isabi mo magulang mo, tatay mo, pastor mo, meron ikinalaga ang Panginoon kung saan ikaw lamang ang dinisay ng Panginoon. Na pwedeng pagtagumpayan mo ang ganyan ng mga challenges of the man as we come to the confessions in his life. Kaya nga sinasabi, the Lord is King of Kings. Kung paano mayroong mga kaharian sa lupa, nakabase sa kingdom of God, if there is a king and other than the Lord, right now he is organizing his kingdom. In God's wisdom, in God's foreknowledge, bago po kay silang, okay, listen to this, He knows those persons who will reign and rule with Him. That's why He is organizing. Ito, ilalagay mo tayo ito sa position na ito. Ito ilalagay mo, ito ang kanyang gagawin. Ikaw ganito. So, kung sa kanyang foreknowledge and in His vision, He has placed that, He has designed that. So, ang mga blueprint ng mga masasabi ay nakadesign. If you are walking out of that design, you will live a miserable life. Yan ang nakikita ko sa mga ano. So I pray that each day you pray God will be done, Lord, in my life. Amen? So, but the thing is, if you are living a victorious life, sabi, your name will not be erased in the book of life. Meaning, it's implied, those who are being overcome, kung tayo naman ang hinihintay sa pinapaiwanan dito,
ba yan ng kasamaan ng mundo? Okay? Kaya namin nasabi, ang Espiritu Santo ay hindi gumagapang sa mga puso ng mga mananampalataya. Kaya mag-ingat po kayo sa mga nangyayari sa loob ng church. Okay, tayong target ng ating kaaway, hindi po sa limutan kayo at ako target niya. Ang pamilya natin at pamilya ko, target ng kaaway. Ang napakasarap, bisan ginagamit pag ang mga sa loob ng church. Kaya, every time na may mag-ulit, design yung puso natin. Ano ba bakit ka nag-atin? Ano ba nasa puso ninyo? If the purpose is just that it's not from the Lord, there's no. Kung bakit ka nag-atin nila, bakit gusto mag-attend? Gusto maging malapit, gusto ko Lord, mag-sigit kita, nasama ka rin magtubo ng ating panalangin, that's a good thing. At pinagkautusan bilang pagsunsay-kautusan, pero ang yung pag-atin, o pagdating po ay meron ibang motive pa sa mga bagay natin sinabi, something is wrong. That's the best plan. Okay? Nakikita po sa bibig lang, makikita mo rin ang mga motive. Motive ay napakahalaga. Kaya, it is implied those be overcome by evil of the world are in danger of having their needs erased from the book of life. Tanda po yung Revelation chapter 3 verse 5 is addressed to Christians. Kaya, ang pinapawatin kung hindi natin pagkabuhin mga bagay ito, buburahin ang yung pangalan sa aklat ng buhay. Okay? So, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. It's addressed to the Christians. Okay? It's a fearful thing to fall into the hands of the living God. Ang aking pusa mo, ilagay ma-instill sa iyong puso, mahubog at mahubig sa iyong puso, yung pong banal na pagkakataon. Banal na pagkakataon. The terror of the Lord Jesus and the need for repentance must be proclaimed to the Church of Christ in this present hour. The saints are asleep because of the false teaching. So, ang ating dalangin, pabayaan natin sa mga Kristiyano who are scorning us, na parang minamali tayo sa bagat ng ating kaluluwa, yung lubos natin binabantayan. Okay? Sa kanila, they are overconfident. Hindi mo na kailangan yan! Okay? Nasa Panginoon ka lang, gawin mo na ang lalis mo. Ang iba naman, training and conversion. Okay? Okay, ang Diyos ay He is the word to do what we want. Maraming mga experience kayo. Okay? So be careful. Second, Revelation people allowed the word to become a pillar in the temple of God. Maging templo po, no? Alingin sa templo ng Panginoon. God says like this, ang magtagumpay ay God's word alingin sa templo ng ating Diyos. At hindi na siya lalabas palihon. So, there are few promises in Scriptures as lofty as this. Napakatas po ng pangakito. And take note, God the Father, ang Diyos Ama, is building a house. Meron isang sinatayo, isang bahay, isang templo, para sa kanyang sarili. Ano bagay ko na hindi nagiging sa akin? Yung pumatagal na nakasama for 20 years, you know this. Mga parallel pressure course ito. Pero almost 50 or 60% bumabago po. No? Hindi nila lang matitigil ito. Ang Diyos naman sa kasalukuyan ay meron siyang pinakayong tahanan o templo. Para sa kanyang sarili. Ang amang Diyos, the God is everlasting and everlasting, ang God who created all these things, is building a house, a temple for Himself. Sa kanyang ganang sarili. At sa temple nito, ang ating Panginoon Kristo is the chief cornerstone. Siya ang panlumang bato at siya rin ang capstone ng walang hanggang tahanan ng Diyos. Okay? Ang Panginoon Kristo mismo, siyang pinakamahalagang bahagi o bato sa tahanan ng Panginoon o templo ng Diyos. Okay? Now, alam natin ang Diyos Ama na gumawa ng lahat ng bagay ay isang Espiritu. Amen? Ang isang Espiritu ba ay nahilig mo? Nahilig mo ba ang Espiritu? Pero, no! It's a spiritual being na He desires
to reveal Himself now through His universe in a visible, tangible form. Ngayon ang pagnasa ng mga tulong ito na Espiritu na ipahayag sa kanyang sarili sa buong sinako na siya'y makita at siya po ay mahito in a tangible form. Now, at alam mo ninyo, Christ is the beginning of the manifestation of the Almighty God. Si Kristo nung last na niya, okay? Siya po pasimula ng mapahayagan ng makapangyarihan Diyos. Ngayon naman, we who are members of the body of Christ are being created the fullness of the manifestation of God. Yan. Kung tayo po yung kabahagi ni Kristo, now, tayo din ay nililingkap na maging magpupusan ng kapahayagan ng Diyos. God goes, kailangan ninyo, ang Diyos Ama ng Espiritu ay mananala. Hindi sa inyo. Hindi mo mananala ang Diyos sa inyo. Mananala ang Diyos Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang lahat ng nakawawag sa Amen. Siya banal at hindi siya pwedeng mananala sa atin. Okay? Ngayon, si Kristo, kapag siya po ay nahukom na pumapas sa kalooban natin at tayo nananatili sa Kanya in an increasing greater extent as we press forward in resurrection life. Okay? Habang sinimala ko, susunod tayo sa paglan pa rin mga balakid at marabang talon, tayo ng talon. Okay? Nagsabi ko pa yan, nagsumunod lumala ko yung buwan pagka muli sa atin ang nangyayari po tulad sa tabernacle of congregation and the temple of Solomon, which were the former houses of God. The pillars were the greatest significance. Okay? Kaya, kaya natin nasabi, ang Diyos Ama ay mananaan lamang hindi sa atin kundi sa kanyang bugtong na anak. Amen? Kaya, kung si Kristo ay nahulog lumalang sa inyo, ayun, sino kasama ni Jesus? Ang Ama. Okay? So, sinang dalawa ay mananaan sa akin sa kalooban ninyo. Amen? Kung sabihin, ang Ama ay wala sa inyo, nasa inyo, kung si Kristo ay nasa inyong mga puso. Kaya mo ay maliwanag, hindi ko namin i-blitz ito. Kailangan po maging malalim ito sa inyong puso. Okay? Now, tignan natin yung mga templo sa Old Testament kung saan ang Diyos ay ganahan. Yung tabernakulo ng kapisanan, okay? Ito po ang mga tabernakulo ni Moses na kanyang palipalipas sa ilang, okay? At ang templo ni Salomon kung saan bumaba sa walatiyan ng Diyos, which were the former house of God. Now, sa bawat templo nito, okay, the pillars were of the greatest significance. Okay? Ano po yung mga pillars? Haligi. Yan po yan, no? Naliligan nyo. Yan po yung mga haligi. Yan haligi po ng templo. Kung wala pa mga haligi yan, hindi po tatayo ang edifice nito, ang building nito. Hindi ba? Hello? So, habang tayo natin ito, sabi ng ating Panginoon, ang magtagupayagan ng haligi ng aking templo. Hello? Now, ang haligi, the above structure, replacement, appearance, and number were in several parts of the whole building. Kung wala yan, wala tayong sasabi templo, di ba? Mahalagang bahagi po yan ng templo. Okay? Now, so it is the eternal temple of God. Gagawin po ang walang asang templo ng Panginoon. Ang mga haligi ay very important. Once they are built into place, they cannot be changed in any manner whatever without destroying the entire temple. Ganun po ang templo ng Panginoon. So to be created, appear in the house of God, okay, para tayong makita na haligi ng templo ng Panginoon is to be placed forever as an integral part of the manifestation of the God of heaven. Yun po. When this happens to any saint, his destiny has been established for eternity. Na pag ikaw ginagawa ng Panginoon na haligi sa kanyang templo, tandaan po ninyo, ikaw ginawa ng mahalagang bahagi ng templo ng Panginoon. Kapag ikaw ginawa ng Panginoon, isa sa mga haligi ng kanyang templo, ang iyong kainagnan, ang iyong destiny has been established forever and ever and ever. Napakaganda. Alam mo na nga nyo? Pwede, pera! Kung sa kanya, binida. Sino po, I pray for the businessmen. Okay, we pray for the businessmen, the business people. I pray continually 24/7, so I've been praying for you.
Okay? Saan mo magkaroon ng testimony kung paano God has answered our prayer? Because I know why God knows that, because He has seen your heart. Amen? Now, the point is this, kaya gusto nyo ito, ang pinapangalaman na yun, hindi ang maligay kung paano maging maligay, kundi pa paano makakamtan pa marami sa akin. Hindi pa halin yan, pero gagamitin yan para ikaw yung maging maligay. Okay? Kung paano ka maging maligay ng templo ng Panginoon. Now, kapag hindi na established, then your destiny has been established for eternity. The same faithfulness in blessing through victory has created him as little part of God. Amen? Ang katapatan po natin, abang kayo nagpupuniti sa pagtatagumpay, iyan pong tumikas sa atin para maging walang hanggang bahagi ng Diyos. Ang tanong po, the non-overcomer is not created a pillar in the temple of God. He is not suitable as a part of the manifestation of the Almighty God because he is sinful and self-willed. Di ba? Ang hindi magtatagumpay, hindi siya magiging maligid. Bakit po? Hindi mo siya naamot eh. Hindi mo siya suitable eh. Hindi mo siya kapag-dapat sa kapahayagan ng mga pamilya Diyos sapagkat gaya ng dalangin nyo. Ang Diyos ay naghahanap, Ama, ng isang templo. Itinatayo niya kayo para sa isang sarili. Para siya makita, para siya maihipo. Magindang siya siya. At yan po kayo. At si Kristo. Amen ang kanyang katuwa. Na, kapag ikaw naging haligi at walang gagawin ko ng Panginoon, eh ano, mananama para po siya mahayag. Okay? Ngayon, kung ikaw hindi overcomer, ang hindi overcomer, ginagawa na, self-will siya. Tingnan niyo mga bata, Panginoon, ako na, todo, kinukontrol ka na. Okay? Yung po, 3 taon, lolo, sabi niya, etong gusto ko. Etong gusto ko. Ano ba rin ang gusto ko? Etong gusto ko. Minsan mga pangangatagin ng mga bata ko, talagang may bandi. So, well, nandun na siya. Pero how can tayo be a part of the eternal temple of God, a pillar, a higit, kung self-will ka? Sabi ba yun ang gawin mo? Anong pakilang ko? Nandito lang sa inyo, may pastor na ako. Oy! Hello! Sasalit mo ba yan? Sa Panginoon? Hello there! May pastor na ako, may pisa na ako. Huwag mo na pala dito. Yan, ang mga overcoming Christian, marami kong ganyan. Okay? Kaya ang posible mo, no? Mga self-will, sinful. After the self-centered person, the appear is the eternal temple of God. Will the glory of the Lord abide in the tabernacle of the congregation? If it were filled with self-seeking Israelites, who have not bothered to wash their heads or feet in the bronze paper, is this the way of the Lord? Alam natin, di ba? Sa tabernacle ng pakisanan, kung saan mga nagdita, bago makapasok, o sa templo, magbukas muna ng kamay. Doon sa rainwork, sa ugasan, pero hindi nila sinusunod yung pag iba nila makakapasok sila. So there are best rewards ignored for the individual who will press forward in Christ. They are eternally lost, incarnate by the believer who neglects its great salvation in Christ. The degraded appear in the temple of God is to be identified with God throughout the universe forever and ever and ever. Amen. Hello? Now, hey, and I'm back to this. Revelation 3:12, another word. To have inscribed on oneself the name of God, the name of the city of God, the new name of Christ. Tingnan po ninyo, hindi po natin ito dati din eh. Kaya, ang magkatuway ay dati pong alinis, kung nasa mga Panginoon, ang lalabas doon, at isusulat po sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos. At ang pangalan ng bayan ng aking Diyos ang bagong Jerusalem na manalawag buwan sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Isusulat po sa Kanya. Pastor, alam ko lang, reward eh. Kahit ako lang bumumpay. Kaso sa harap at lalakad ko ng sandali sa pinto. Yan ang concept at notion ng maraming mga Kristiyan. Magtanong po kayo sa ibang mga Kristiyan nag-aaral sa Long Church.
Okay? Dito lang. Gusto ko yung ginto, mansion! Pero tingnan yung ang magtagumpay, isusunod ko sa kanya ang bagong pangalan ko. Amen? So tingnan mo, no? Napakalayo mo yun. Kaya the Lord is opening our eyes. The Lord is opening the book. Kaya pero tandaan niyan that we are living the last days. The Lord Jesus, di ba? Ang ating Panginoong Kristo mismo wrote the Ten Commandments on table of stone in Mount Sinai. Siya po mismo sumula ng mga tipiak ng bagulyon ang the finger of God is ang tumutok. Di ba kung panawin dito sa New Testament, Christ wrote, Old Testament pa, Christ wrote to the king of Babylon that he was great in balances and found wanting and that his kingdom was finished. Di ba isang hari ng Israel, king of Babylon, that he was shaken in bond, ngunit sa imbangan, ngunit siya'y kulang, at ang kanyang kaharian, matunas sa katapusan, it was written. Now, Christ wrote also sa New Testament on the ground where a woman taken in adultery was brought before him. Di ba naalala yun? Kung siya Kristo, yung naglutas na lupa, dinala mga tao sa babae na nahuli na nga niya. O, sabi, inagiraw sa kanya, ano ba natin sa babae nito? Sa pagto sa kautusan, magbawat ko yun eh. Okay? Ang nahuli na nga niya. Ganun yung mga Jesus. Simuko at sumulat ng sumulat doon sa lupa. Hindi sa kundi mo. Okay? Twice he wrote on the ground, no doubt showing us that he who wrote on the tables of stone will write again. Kung siya sumulat, at isusunod na muli, but this time on the tables of the human heart. Yun po kanyang ginagawa. Kung paano yung sumulat ang paraan, ngayon isinusulat niya ang kanyang kautusan, inusulat niya sa puso ng bawat isa sa atin. Amen? Isinusulat niya para ang mga kautusan ito maging bahagi ng ating pag-aaral. Now, Christ, right on him, who is created a pillar in the temple of God, Christ, writes the Father's name. Ganyan natin nakita. Isusulat ni Kristo ang pangalan ng Ama. Because the first name is the Son of the Father. And is identified eternally with the Father. Now Christ, Jerusalem, on the contrary, because he is an eternal part of the wife of the Lamb. See? Sapagkat walang anong bahagi ng asawa wife pagkakasal ng ating Panginoon. Christ writes his own new name on the faithful Christian because he has become the bride of Christ. Napakasasunod, no? Isusunod ang pagbagong pangalan ng Panginoon sa isang kapal na Kristiyano. He has been made an integral part of the new creation of God, the kingdom of God, the making visible the invisible God. The conqueror belongs eternally to Christ and forever is a part of Christ. All believers are invited to the ranks of the conqueror. Yan po ang ginagawa ng Panginoon. Lahat ng pananampalataya. Okay, maging bago ka o matagal na, ikaw inaanayaan ng Panginoon sa anay o sa bangko, sa grupo ng mga magkakalimbahay. Amen? Hello? What incomprehensible loss we suffer if we sell our inheritance as sons of God for the visible treasures of the present age. Kung yung ibenta, okay, ang oportunidad dito. The conqueror now having been sealed to God himself for eternity, established forever with Christ on the throne that rules the nation, the throne that possesses total dominion over all the works of God's hands. Now, ito na po at last, no? Revelation 3:21, ano po sinasabi dito sa pagkatipala, to sit with Christ in His throne. Yan po, no? Ito sinasabi, ang magtagumpay, yun, napakaliwanag, ang magtagumpay, sinasabi, ang maliwala, ang mag-attend, okay? Ang magtagumpay, okay? Ay aking pagkakalooban, umubong kasama ko sa aking lusukan. Pagkakalooban, kasama ko sa aking lusukan. Gaya ko naman, na nagtagumpay sa kanyang ating Panginoon, umubong kasama ng ating Ama sa kanyang lusukan. Amen? Napakaliwanag po sinasabi ni Jesus, no? Hello? Now, ito
po ay bago sa marami at I will dwell here. Ano yung ibig sabihin na lumukok at sabi niya, lumukok kasama ko sa ating lukan? Alam mo kung ninyo ang ibig sabihin niya? This is the first resurrection from the dead. Ito po ang unang pagbangon mula sa mga patay. Ito ang ibig sabihin na lumuklok sa kanang kamay ng Diyos. Ano ibig sabihin gusto? Kaya po sa ilan, kung matagal na, they know where I'm going. Okay? Pero ikaw po na bago, ano yung ibig sabihin na lumuklok sa kanang kamay ng Jesus? No? Paano siya nagkagubay, paisurugan tayo, kasama niya lumuklok. Ang ito po, bago ka makaluklok sa kanang kamay, okay? At isasama ng ating Panginoon, kailangan ibangon ka. Okay? Sa unang pagbangon mula sa mga patay. Ano yun? Tingnan po natin. Tingnan po yung scriptures. Okay. Next. Yan. Kailangan po ibangon natin sa scripture. Dapat natin sinasabi. Okay? Ito po ang mga kasamang inuluklok ni Kristo, okay, sa kanyang lugar. Ito po ang mga tao. And I saw thrones. Okay? Sabi, meron natin ang mga, mga lulukan, ang mga trono. And they sat upon them. And judgment was given unto them. See? Ang paghahanto. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus. Kaya ang hirap po sa inyo, sa mga panahon na darating, kung saan gagamitin ni Antikristo ang mga pamahalaan. Okay? Tingnan nyo ang nangyayari sa Syria. Hundreds of thousands ng mga Syrian na namamatay. Dahil kaya ang mga panahon, in this society that, sinabi mga kay Pastor Mars, inihanda ako mga tao sa punong Panginoon, na sila'y handa ng Panginoon sa anumang paintulot niya. Kung sa inyo ay kinalaman pagpunta kayo ng ulo, pagpunta kayo ng ulo. Okay? Bibigyan ng biyaya ng Panginoon, instantly, nasa spiritual career ka na. Pero, sabi ko, Pastor, paano kaya? May kakato. Kung saan ang mga guards, exact, no? Wala. May kakato sa pintuan mo. Nandiyan mga tangki, mga baril. Pakatapos ka sa pintuan mo. Pakatapos sa niya, nandito kami kukunin namin ang mga anak. Kukunin mo ang kasal mo. Okay? Papatay mo sila. Kung hindi mo pagkano ng Panginoon o kung ang speaking tongues, kung gagawin mo, kukunin ko ang mga anak mo at asawa mo. Ano kaya ang gagawin mo? Nakahanda ka ba? Ako, hindi. Alam mo, ayaw kong dumikit sa balat ng ako ko. At asawa ko. Ayun na. Ano kaya? Kayo, ano kung gagawin mo? Magigil kayo? Kaya mag-isip-isip tayo sa mga panahon na ito. Okay? Beheaded for the witness of Jesus and for the Word of God, and that he had not worshipped the beast, hindi niya sinamba ang halimaw, okay? Neither his image, neither received his mark on their forehead, and mark ng beast, 666. Ano yung mean sa niya 666? Man trying to be God. Okay? Aning. Yan pinitindi niyan. Gusto ang Diyos, ang tao, gusto makita ako ng Diyos. Paano po? Yung I. Kapag po ng I, ang dali mo, daigado. Nagiging Diyos ka, self-will ka. Lagi na plano sa sarili mo. Lagi ginamit sa kamay mo. Kung pakiganti, selos. Alam niyo po, ito nakakakalungkot. Sa lumatahan, nagpatak-batak, nag-aaway yung mga magkakapatid dahil sa inggit, dahil sa selos. Huwag po natin mayaman niya. Alam po niyo, bago kami dumating, ang Panginoon po, kung nababasa niyo, kayo po nagkakasama dito sa church. Bago dumating ang linggo, bagbag kami ng mga pagsubok kung saan po, relation sa mga anak, manugang sa support mo, sa loob ng church, whatever, sa labas, bagbag kami ng programa. Pag-itis, minsan po kung wala pa niyo, siguro wala lang dito. Hindi po kaya. Talagang sinusunod kami na kayo bago yung pangalan ko Kaya bago makatayo sa Sunday, halos hindi ko na makayunan.
Kaya alam mo kung sinasabi ko. Okay? Kaya, ba't ako napunta? Okay? Inaala ko kayo, susunod na kayo. Huwag yung ayan, yung ay, yung magpakayo-payo yung ay na yan. Okay? Sa pakaya na magdadal sa akin sa yan ang nanggalong kalaban ng aking Panginoon. Hindi ba din ka? Sa pakaya din pwede, ay, ready ko na, hindi. Gumawa ka na desisyon, ipako sa cross. Okay? Now, ano pa? At ayun o, you see this mark on their forehead, in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. But the rest of them live not again until 1,000 years for grace. This is the first resurrection. Ayun. Yun ang unang, kaya sabay mga buwan at nagsipaghari kasama ni Kristo sa loob ng sanlibutan. Ang ibang mga patay ay tinangabuhan hanggang sa ganap ng sanlibutan na itong unang pagkabuhay ng mga tuloy. So, yung pinapag-usapan natin, kung ikaw ay masabi yung tulog ni Kristo sa kanyang kamay, ito, kailangan bahagi ka sa unang pagbangon. Kaya lang, hindi lahat ay makakasama sa unang pagbangon. Ang makakasama sa unang pagbangon, yung kasama niya mag-ahari, maging haligi ng Kristo. Hello? Hindi po yung mga overconfident, lazy, servant of God. Now, ano po yung napagsabi natin? Ito po ang resurrection of the Lord of Christo, yung mga makahalang sa Lord that will take place when the Lord returns from heaven. The first resurrection is for the victorious saints. It is not the general resurrection of salvation. Okay? Kaya akala natin, kapag nag-rapture, natin mag-rapture. Hindi! Kaya ko lang sinasabi sa inyo, kahit nagpayagan sa 1,000 beses na si Kristo niya na po, paglabas mo, makademonyo ka pa rin, hindi ka makakasama. Hello? To participate in the first resurrection of the dead is to live and reign in Christ. The scripture teaches that the order is as follows in book: death, resurrection, judgment, and then sentencing to eternal life or to punishment. Ito pong order, ito po sequence. Death natin, no? Kay Kristo, pagkatapos muli tayong bubuhanin, pagkatapos ahan tayo sa paghahalo, at nalulukan tayo sa paglaluluan ni Kristo, doon tayo sa sentence, eternal life with Christ or punishment. That's it. Much of this program can be placed in the spiritual sense while we are alive on earth. If we will count ourselves as dead and follow the Lord Jesus diligently. So the raising of our body from the ground is not necessarily the attainment of eternal life. All bodies will be raised from the ground so that people can be judged before the throne of God. So the point is this, kung hindi ka nakasama sa unang pagbangon, ikaw ay babagin after 1,000 years. Okay? Yung po. Sa general resurrection, doon iiwalay yung kambing, okay, sa mga tupa. At unang nakayon sa kanilang ginawa, sa pagkakalawang pagkabuhay ng mga maguling. Okay? Yung first resurrection, na hinihintay na sinasabi ng rapture, alam mo niya, actually, wala yung rapture sa church, sa Bible, ang tawag ko doon ay ascension. Okay? Bago magkaroon ng ascension, kailangan bubuhay ka ng maguling muna. Resurrection and then ascension will be caught up, First 1 chapter 4. Okay? Then, doon po, if we will be a part of that, sa Bible, kasama tayong bulok-bulok sa ating Panginoon. Amen? Hello? So every person will be judged, and after that, each individual will be assigned to his or her only word. Okay? Now, his sentence may be eternal banishment from the presence of Christ in the place of everlasting torment, but all shall be raised and all shall be judged. But they eternal life only as we are judged worthy to the life. Kaya rin po, kaya lang tayo sinasabi, tayo po ang nanginginig. What kind of resurrection one? Ano klaseng pagkabuhay na pag-umilit ng gusto? Sa una o pangalawa? Hindi mo nabibigyan ito natin. Madalang namin nabibigyan. Hindi mo lang ng pahayag ay makakasama sa unang pagbago. Sa lahat ninyo. Kaya nasa inyo ang choice. Sa unang pagbago o sa general resurrection, kung saan kulang, iiwala
okay, ang maglinis sa lupa. Kaya ngayon po, inaatulan na tayo ng Panginoon sapagkat pag tayo inaatulan ng Diyos sa ating paggalap sa Kanya sa walang bago, hindi na tayo maatulan. Sapagkat naatulan na kayo. We are judging ourselves right now. Amen? Hello? Kaya kapag inaatulan ka naman ng sa araw, ay, napadulas na naman bigla. Ay, nag-friends na naman ako. Ay, hindi na naman ako. Ay, motive ko para sirahan yung church sa inyo. Ay, ganito. Ay, mag-spire ko. Ay, naman. Anong klase? Ako, mag-include pa klase. Iyan, ginadjudge ko. Lahat. Araw-araw. No? Kaya judge mo na bago ka i-judge ng Panginoon sa pangalawang bago. Amen? Maliwanag ba? Hindi mo ito para kayo maparang, hindi para sa kaliligtas natin. Para maging bahagi tayo sa unang pagbagon. Kaya kayo po, galing English tayo, nakikita natin ito. Anong gusto ba kayo? Baradyo. Kahit alam at salman at alam buhay sa salita ng Panginoon. Yan ang gusto marami. Para makalapunod doon, mamaingat. Kayo na kayo hindi kumakaba. Yan gusto na. Eh, ice cream dito. Kamahan nyo siya, anong gagawin ko? Gusto mo ba? Buong buhay mo? Dito. Nandito sa loob ng kwarto mo? O, parang iyan tayo ng mansyon. Sa akin dito, marami ko diamante. Dito, wala. Yan ba? Selfishness ba? Kapag nasa langit ka lang, di parang yung gagawin mo. Ang mga diamante ba? Ang mga rupinan, kaya dito, kaya kalat doon, parang kwenta. Yan ba magpapayin yung dibdib mo sa Diyos? Hello? Kaya ganyan po, buksan natin ang ating mga. Ang pinakamahalagang bagay sa balang ng ito ang relasyon sa Diyos. Amen. Sa baka siya nalikas ito. Siya nagbigay ng Panginoon, siya nagbigay niyo. Siya nagbigay ng anak mo ninyo. Lahat, kung sino kayo ngayon, siya nagbigay. At siya nilikas niyo para sa kanya na naman. Kaya ibibis na, ibibis na punti. Amen? Kaya lang, kahit pastor ka, kahit magagawa ka, kung yan pa rin, ang puso mo ay mali pa rin, ang aming puso. Tapos wala. Your best is your time. Hello? So, sino pong handa ng mga pambigay dito ngayon? Sino pong gustong handa na tatalaga ng trabaho ng ulo? Sabi ko po ulit, tayo mga pastor, minsan natin ito, dapat tayo natin mapupunta ng ulo. Nagbigal sila? Oo, sapagkat ang ulo ni Kristo nilagay sa ating mga ulo. The head of Christ, hindi ang utak ng tao. Puro kabulukan sa will. Amen? Ganun din po sa bawat mananampalataya. Lord, puputaw ng ulo ko. Okay? Para ang kaisipan ng Kristo ang siya kong maging ulo ay sa control ng ating buhay. At paano magagawa yan? Paano magagawa? Nainipad siya ng Kristo yung mapa sa'yo. Mag-Facebook ko ng mag-Facebook. Wala masama sa Facebook, okay? Nakikita mo doon, good nag-communicate. Pero kung gusto nyo, Facebook mo na lang. Mag-buhay niyo Facebook. Ngayon, papupunta ka ng mulo, totoo, sa impyerno. Sorry for that. Pero kung doon umiikot ang buhay mo, okay? Basta ganyan ka? May ayaw ka na maganda sa Diyos yan! Ganyan! Mahal po kayo. Kailan ba bawasan kayo? Hindi ko na-standard. Kaya mas magandang masok na kayo ngayon. Kaya sa pasok na kayo pala maggal. Sa impyerno ng magiging kayo. Sa talas! Dinala mo na sa Facebook. Kaya nasa yung Facebook ko, ano pa? Wala din magiging sa Facebook. Kailangan na sa Facebook. Okay? Hindi pa subalit. Pero, yung kailangan ng oras. Okay? Huwag maging adik. Kahit ano?
Kapag naging ati ka kahit ano, magpapadali sa impyerno, kahit yung pakutyano mo. Okay? Kasi po, kapag ako inamon, kapag sinabi, ganyan ka, yun ang gagawin ko, doon ako magpapagawin, magpupuligin. Pero ganun pa man, that's why, Lord, hanggang anong oras ako pupunyan? Hanggang anong oras ako mag-Facebook? Ang aming mag-Facebook, hanggang anong oras ako maghanap buhay? Hanggang anong oras ako? Ano ito ang Panginoon? Yan po gusto ko dahil yung inyo. Amen? Para mag-log po tayo dyan. Okay, last. Ito, Revelation 21:7. Okay? Last reward. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito. At ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ayun. Ang magtagumpay. So, it's a reward is to inherit all things. Mamanahin mo ang lahat ng mga bagay. Kaya ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay nito. So those who, through the grace of the Lord Jesus Christ, overcome the world, Satan, and their own bodily loss, and soulish self-will, shall inherit all that God is, and all that God has done and will do. Napakasarap po nun. Shall inherit that, okay, that God is, all that God has done and will do. Kung sinong Diyos at anumang ginawa ng Diyos ay kayong mamanahin. There is an inconceivable, incomprehensible, unimaginable inheritance that stretches far, far beyond our mind's ability to grasp. The life we are living now on the earth is our one opportunity to attain exceedingly great glory. Okay? The life we are living now, dahil ang buhay na pinamumuhay ngayon sa mundo ito is our one opportunity. Hindi mo dalawang oportunidad. One opportunity. Isa lang oportunidad para makamit natin ang exceeding great glory ko na nabibigay sa atin. Those who do not choose to make the effort to overcome the world will never attain the glorious inheritance of the conquerors. The New Testament writings say little about the non-overcomers. Sa ang babasahin mo ang New Testament, konti lang nabanggit sa mga hindi manatagumpay, except that they are in danger of suffering eternal loss. Our relation to God Almighty is the most important part of our inheritance as sons of God. Amen? Ang gano'n ang unawa yung sabi ng Amen. Para paano natin. Amen? You are learning of the goodness of the divine plan that we stand up with.